Marahil marami sa inyong naguluhan at hindi nakaintindi nung last vlog natin about dito sa Easy Ride 175 Fi natin. But lalong-lalo na sa presyo dahil sa maingay na background natin ngayon. So ngayon, talakayin natin siya na isa-isa at yung pinaka-specs mismo ng makina niya ngayon dito sa channel natin. At dito ngayon sa vlog natin, malalaman natin yan. So, bago ang lahat, intro muna. So, simulan po muna natin pala sa kanyang specs ng kanyang makina. Ang makina niya ay gumamit ng GY6 engine, 175cc, torque power na 12.14 Newton meters at 5,000 RPM. Then, meron siyang 11.5 horsepower, single cylinder, dual valve. Ang kanyang cooling system is air-cooled lang po. Yes, air-cooled lang po siya. Affordable siya sa masa, hindi na siya dinagdagan ng liquid cooled. Ito naman ay para sa mga consumers natin na hindi masyado gumagamit ng liquid cooled na makina. And yes, hindi rin siya 4 valve. So kasi ang liquid cooled naman po ay dumidepende sa init ng makina. Hindi katulad ng mga iba nating brand dyan na may liquid cooled. Yun kasi ang makina kasi nila na-testing nila na mas mainit talaga ang pagkakabuild nila ron. So dito kasi sa ating unit na si Motorstar Easy Ride 175A, na-test naman siya kaya hindi naman siya need ng liquid cooled. At pumunta naman tayo sa kanyang display, Ang display pala niya is regular LCD lang po siya, hindi po siya TFT. Kasi pag sinabi natin TFT, sigurado gagamit tayo ng mahal na materyales para makabit dito. And for sure, tataas ulit ang presyo netong Easy Ride 175 Fi natin. So, sa magtatanong kung ano nga pala ang fuel capacity nito, ang fuel capacity nito is 10 liters and then kumukonsumo siya ng 38 kilometers per liter. 1 liter din ang kanyang engine oil at dito dumako naman tayo sa kanyang seat height. So, makikita nyo, ang height ko is 5'7", pero hindi siya kagaya ng Easy Ride 150p Fi natin na naka-flat yung mga paa natin sa lapag. Dahil dito, meron siyang 360 mm na shock sa likod, 14 diameter na gulong sa harapan, then 13 diameter na gulong sa likod. Meron siyang 795 seat height, 165 mm ground clearance. So, ito naman pong unit natin na Easy Ride 175 Fi, since GY6 engine siya, hindi po tayo mahihirapan makahanap o maghanap ng pamalit na pyesa sa kanya pag nagkaroon ng problema. Lalong-lalo na sa CVT. Lalo na sa mga consumer natin dyan na mahilig magtono ng panggilid. Ito ngayon ang malinaw na specs niya dahil habang tahimik pa, pwede na natin kumanan. Gumamit dito ng LED lights. Meron din siya rito LED strip. Mayroon siyang 4 na projector light sa loob. Kagaya nung pinakita natin sa video na nakaraan, ito yung low, ayun yung high. Then gumagana nga pala ang passing light niya pag nakapatay ang ilaw at kung nakabukas naman sa low. Pero pag naka-high, hindi siya gumagana. So dito sa front telescopic shock na gumamit lang po tayo rito na regular front telescopic shock, hindi rin po siya inverted. So halos parang kaparehas lang to ng taba ng mga nilabas nating unit dyan ng series na Easy Ride. So dito may nag-correct sa akin, Siyempre sa pagmamadali rin naman natin mag-vlog, hindi ko na rin din maisa-isa agad yung mga pyesa. So ito nga pala yung sensor natin, nakatago siya. So dito, regular front brake lang po ang ginamit dito, regular brakes lang po. Ito nga po pala yung caliper at ito yung master. Ayan. Dito gumamit sila rito ng 2-pot. Ito yung sensor disc. Dumako tayo rito sa sa gulong natin sa harapan. Gumamit dito ng alloy rims. Ang sukat nga pala ng gulong natin dito is 1180 by 14. Yes, 1180 by 14 po. Tapos, ang brand ng gulong natin dito is Cordial. Marami nagsasabi na magandang klase daw itong gulong na to. At ito naman ang gulong natin sa likuran. 130/70 by 13. Yan. So, ito naman yung ating brake light sa likod, LED rin siya. Then ito yung mga turn signal lights natin sa likuran. At meron nga rin pala siyang ilaw dito na pagka binuksan natin yung
yung mga switch natin, magiging visible yung magiging plaka natin. Kasi kaya importante rin sa daan talaga na visible yung ating mga plaka. At syempre, meron din dito siyang reflectorize para aware at nakikita tayo ng mga sasakyan na nasa likuran natin. Tumako naman tayo dito sa kanyang tambucho. So, ang tambucho niya ay nandito sa loob at meron siyang heat guard na stainless. Ayan. Manipis na bakal. Pero sa mga tropa natin dyan na mga mahilig maglinis ng motor, kagawian lang natin maging maingat dito sa part na to. Dahil dito sa part na to, medyo matalim po yung stainless. Yan. Ito po yung pinaka-heat guard ng ating exhaust pipe. At nandito naman po yung ating mga brake master. Kung mapapansin nyo dito, mas maganda po, no? Kasi matte color yung kulay nung brake master natin. Unlike dito sa 150p natin, na medyo glossy yung kulay, dito gumamit dito na matte finish. At ito rin naman po yung mga handle switch natin. Sa mga nagtatanong, no, dalawa po ba yung busina niya? Hindi po. Ito po ang electric start, on and off switch ng ilaw, kill switch, at nandito naman po ang horn. At nandito naman po ang turning lights natin. High and low, passing light, LCD display natin, at syempre yung ating USB port na B at C port. Ayan. Then ang ignition switch natin ay gumagamit pa rin siya ng disuse. Hindi rin po ito ginamitan ng keyless. Accessible to sa mga tropa natin o sa mga consumer natin na hindi sanay mag-keyless. So ayan, napakita ko na sa inyo yung mga specs na halos hindi ko natalakay nung unang vlog natin dahil gawa nung medyo nagmamadali tayo kasi paggabi na rin nun, and then maingay din kasi pabalit pa rito rin kasi mga motor. So dumako naman tayo sa presyo. Yan, ito nagka-problema rin tayo sa presyo na nakaraan dahil sobrang ingay ng background natin, no? So ang Easy Ride 175A FI natin ay nagkakahalaga ng 87,000 pesos. Ikinokorek ka lang kasi nung last vlog natin is nabanggit ko is 86. Then available din siya sa ating installment terms. Meron tayong regular down payment. Ang regular down payment natin is 10,500. Meron tayong monthly na 4,576 sa 30 months o sa 2.5 taon. At meron din naman tayong 5,229 na monthly sa loob ng 2 taon. So available din siya sa 1 year. 8,491 naman siya for 1 year or 12 months. Then ito ay may less rebate pa kung on or before due date kayo magbabayad. Higher down payment, low interest. Yes, meron po. O yung mas tinatawag natin na 0% interest. Yun lang naman yung tawag natin. Pero pagka kinumpute nyo naman po siya, kahit papano, may tubo pa rin naman siya. Meron tayong down payment na 27,900. Pinakamahabang terms natin dito is 18 months. So sa 18 months, meron tayong 3,783 na monthly. Then sa 1 year o 12 months, meron tayong 5,475. Then magle-less pa rin po ito ng rebate pag on or before due date po kayo nakakabayad. Then dumako naman tayo sa ating mga requirements. Ang requirements natin, 2 valid ID, dapat yung isa po doon driver's license, at syempre yung LTO portal po natin, which is na kailangan na po ngayon kahit saan po kayo maglabas ng motor, mapa-branded man, mapa-sasakyan o kahit anong uri ng motor. Kailangan na po itong LTO portal natin dahil dito na rin po ini-email ni LTO kung meron na kayo o kung nakarehistro na yung motor nyo at kung nakarehistro ito under your name. Then, kailangan din po ng proof of billing and then proof of income. And then, lahat po ito is subject for approval. Opo, subject for approval kasi i-CCI pa rin po. Pero ito, meron naman po tayong 1-day process. Once na na-CI po kayo ng umaga, kinahaponan, na-CI, na lalabas na rin po agad yung resulta kung approved or disapproved. So, sa ngayon, meron po tayong mga units na available dito sa Caloocan 10th Avenue, 12 Avenue, 6 Avenue, Malabon, at saka Nabotas. Pwede nyo na pong bisitahin yung mga branches natin dyan para masilip po ninyo itong Easy Ride 175 AFI natin. So sa ngayon, meron tayong available na 30 units at marami na rin po nagpa-reserve. Siyempre magtatanong, bakit nagpa-reserve ka? Kasi po, ito ay bagong deliver lamang. Hindi pa po ito
marirelease agad dahil on process pa po yung dokumento nito. So, most of the time, mga after a month siguro, mga first week of November, pwede na nating i-release to. So, sa mga magtatanong dyan, paano pala ako makakapag-avail niyan? Wala pa pala yung PNP clearance. Pwede po kayong pumunta sa ating mga Motorstar branches natin upang magpa-reserve. Pag sa installment, magpapa-CI, pag na-approve, pwede po kayong pumunta rito, then makapagpa-reserve ng unit at kulay na gusto nyo. Sa mga magkakash naman, pwede rin naman kayong pumunta at magpa-reserve ng unit at yung kulay na gusto nyo. Yun lang, sana nalinawan kayo at hindi sana naging magulo yung paliwanag ko sa inyo. Dahil second vlog ko na to, para nilinaw ko lang din sa mga nagtatanong. Kumbaga, follow-up vlog lang din sa pinaka-specs ng makina niya. Seat height, kasi marami talaga nagtatanong ng seat height, then ground clearance. So sana nalinawan kayo. Thank you for watching, lalo na sa una natin vlog. Nagpapasalamat ako sa mga nag-comment, sa mga basher, sa mga nagtanggol ng unit natin. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo lahat may isa. Pero sana supportahan nyo pa rin po itong channel ko. Hindi lang po dito sa YouTube channel. Gayon din ang aking FB page at ang aking TikTok account. Dahil doon, inilalabas din po natin yung mga updates natin regarding dito sa mga motor natin sa Motorstar at yung mga bagong darating pa na motor this coming year or bago matapos ang taon na to. So sana mag-subscribe pa rin po kayo at waiting lang po tayo sa mga i-upload natin, mga updates natin. And hopefully next time makadalaw na si Coach Jan. Coach Jan, baka naman collab vlog ulit para sa atin. At yun lang, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, babayu!